Eto nga pala mga kaborbot, yung saranggola na binuo ko. At ang disenyo nga pala nito mga kaborbot ay hango sa Philippine flag. At paano ko nga ba ito nabuo mga kaborbot? Eto. Sa saranggola na nga pala ito mga kaborbot ay gumamit ako ng VIP na carbon 3K. O etong materials nga pala na to o carbon na to mga kaborbot ay medyo may kamahalan talaga. At kung magkakamali ka nga mga kaborbot sa pagbuo nito ay medyo masakit talaga sa bulsa. Isimulan ko nga palang buuin dito mga kaborbot ay yung kanya mismong pakpak. So sa pagbuo ng pakpak mga kaborbot ay iba-iba talaga yung way ng pagbuo natin dyan. So depende na lang mga kaborbot sa laki o kapal ng space na lalagyan natin doon sa mismong tube. So kung saktuhan lang yung carbon natin mga kaborbot ay pwede na lang natin yan lagyan ng mismong stopper. Kung medyo may kalakihan naman yung space mga kaborbot ay kailangan natin pasikipin yun ng konti. Kung bigla na nga lang napadaan mga kaborbot itong aking video sa iyo, comment ka naman ng hashtag kaborbot at kung saan kang lugar. Para malaman ko na rin mga kaborbot kung saan ba nakarating itong aming video. Dito nga mga kaborbot ay pakpak pa rin yung ginagawa natin, pati buntot. Matapos kung ang gawin yung kanyang pakpak mga kaborbot ay gagawin na rin natin yung kanyang buntot. Para kung sakali mailagay natin yung ating stainless tube mga kaborbot ay a-assemble na lang natin. So isa na nga sa pinakamadali mga kaborbot yung pag-assemble. Ang pinakamatrabaho talaga mga kaborbot ay yung paggawa ng pakpak at saka ng buntot. Matapos na nga natin gawin yung kanyang pakpak at yung kanyang buntot mga kaborbot ay dito na papasok yung pag-assemble natin. So ang gagawin na natin mga kaborbot ay yung fitting. So dito sa fitting mga kaborbot ay parang bubuin na natin yung mismong saranggola. Dito naman mga kaborbot ay kailangan saktuhan yung paglalagay natin ng tube. Para pag nag-fit na tayo ng mismong tela mga kaborbot ay hindi masyadong lukot yung ating tela. So kailangan saktuhan lang talaga mga kaborbot, hindi masyadong bata. So sa pag-fitting din mga kaborbot ay malalaman natin kung kailangan pa ba natin putulan yung ating pakpak. Mahirap din kasi mga kaborbot kung masyadong mahaba yung ating pakpak. Pag nangyari kasi yung mga kaborbot ay magiging sobrang bend ng ating pakpak. At pag sobrang bend naman mga kaborbot ay magiging malikot yung ating saranggola. So kailangan saktuhan lang talaga mga kaborbot yung pagkakabend ng ating mismong saranggola. So mga kaborbot, 95% na yung ating nagagawa dun sa ginagawa nating Philippine na Vietnam kite. So ito mga kaborbot yung carbon na ginamit natin o yung patindig o yung overall na frame na ginamit natin. So let's go. Pakita ko sa inyo mga kaborbot. Ayan. So gold and silver mga kaborbot ang ginamit natin dyan. Ayan, so yan eh. Personal kite ko dapat yung mga kaborbot pero nag-request si sir na yan, sa kanya na daw. Ang mga kaborbot no. So, sabi ko i-vlog ko na lang mga kaborbot. Yan, pero yung expenses ko dyan mga kaborbot is same na lang din ng binayaran ni sir. Sabi ko is-vlog ko na lang. Yan, pagkakagawa natin dyan mga kaborbot. Yan o. So ang kapal na ito. Yan, inanuhan natin yan sa loob mga kaborbot. Kung makikita nyo. So pang malakasan talagang hangin to. Ito. Talagang pandurugan yan. Yan o mga kaborbot o. Medyo matagal-tagal nga mga kaborbot bago ko ito nabuo itong saranggola na to. O kailangan ko lang din kasi siya isingit mga kaborbot kapag wala akong ginagawa. Kaya pasensya na po mga kaborbot sa mga nag-a-avail sa akin ng mga saranggola. Hanggang dito na lang mga kaborbot, abangan nyo pala yung pagpapalipad ko sa saranggola na to. Let's go!